Praise God! Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Napakagandang umaga upang patuloy na ating pasalamatan ng Panginoon. Inaanyayahan mo kung ang bawat isa ito kayo. At sama-sama natin purihin. Sama-sama natin awitan ang Panginoon sa umaga ito. Hallelujah!
Let's continue to worship Him this morning. Glorify your holy name, Panginoon. It's Jesus. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Mercy in your eyes.
Diyos na wala kang katulad sa aming mga magulang. Walang anuman, walang sino man o Diyos ang nakakahanang sa aming paglapit sa iyo sa umagang ito. Worship you, Jesus. Jesus. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll sing how great is our God.
sa Panginoon sa umaga ito. Pili natin i-declare ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Jesus, you are great, O Lord. You are good, Panginoon. Thank you for your love, O Lord. Jesus. Aming Diyos na bakina, Diyos na kapag sa araw ang uwi ng patuloy. Dalahan kayo, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Tawang Diyos, mula noon hanggang ngayon na patuloy na aming pinagtitiwalaan, Panginoon. Hallelujah. You are worthy, Lord. You are worthy of everything, Panginoon. You deserve all the glory. You deserve all the praises, Panginoon. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Diyos, patuloy kami nagpapasalamat po. Sa presensya mo, Diyos, patuloy na aming naranasan sa umagang ito. Tanggapin mo, Panginoon, ang lahat ng aming papuri at pagsamba. Pinupuri ka namin sa makapangyarihan pangalan na Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Tunay nga po na ating Panginoon ay higit na dakila at tunay nga po na siya'y hindi nagbabago. Sa kanyang kadakilaan ay hindi maaaring maapektuhan ng anumang mga sitwasyon, laging pagbabago ng ating pong daigdig. Okay? Nananatili ang Diyos sa kanyang kadakilaan. So, praise God. Lagi po, noong panahon magkaroon ng pandemic, yung dating 50 pesos na box, no, ng face mask, no, 50 pesos, biglang tumaas ng nasa 1,500 per box. Okay? And then, dahil na napakataas ng price ng face mask, may ilan sa atin, yung face mask natin nung isang araw, suot pa rin natin ngayon, then sunod na araw, hanggang nilabahan uli, suot uli. Bakit po? Dahilan mahal yung face mask. So, dumating yung panahon, nagbago yung presyo, dahil marami ng supply, hanggang sa umabot sa 1,000, umabot ito sa 800, 300, at kahapon, luman ako sa LCC, ito po ay nasa 100. So, makita ho natin na maraming pagbabago. Nagbabago, depende sa sitwasyon ang maraming bagay, no? Maging ang tao, ganun din naman, dahil na apektado rin ng mga sitwasyon ng kalagayan, maging emosyon ng isipan, no, ng kalooban. Subalit ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay nananatiling dakilang Diyos na makapangyarihan. So kailanman hindi siya maaaring magbago. Okay? So napakaraming pagbabago sa daigdig. Maging yung presyo ng baboy, nag-fluctuate ho, sinusubukan ng gobyerno ibalik sa dating presyo. Sa LTO, bago ka maka-apply ngayon ng lisensya, halos aabot po sa una, 5,000. Pag kumuha ka ng non-pro or professional, aabot ng 10,000 yung babayaran mo. Nung araw, halos ilan lamang po, halos umaabot ng 2,000. Pero ngayon po, halos grabe yung itinaas. So, ang daming mga pagbabago, subalit ang Diyos lang ang hindi kailanman nagbabago. So patuloy natin siyang maaasahan at mapagkakatiwalaan sa nagbabagong sitwasyon o kalagayan ng buhay sa daigdig. Dumating man ang panahon, ang pangako ng Diyos ay patuloy pong nananatili at totoo ang Diyos. Nangangahulugan, ano man ang sinabi ng Panginoong Jesus, kasi siya muling magbabalik, at iyan po ay mangyayari at hindi iyan maaaring maapektuhan ng anumang kaganapan sa daigdig. So ngayon pong umaga, patuloy ho tayo sa salita ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan, the greatness of God's love. Panahon po ngayon ng pag-ibig na sinasabi ng daigdig, okay? Subalit ang pag-ibig ho na meron ang daigdig ay kakaiba sa pag-ibig na meron ng Diyos. Bakit po maraming nagiging luhaan na mga kabataan, mga mag-asawa, dahilan yung pag-ibig na totoo ay hindi nila nakuha sa daigdig na ito. Pilit na hinahanap sa daigdig, subalit wala ho sa lugar na ito, wala sa daigdig na ito. Ito ho ay nasa persona ng Diyos. Bago tayo magpatuloy at magalak sa salita ng Diyos, tayo ko'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, patuloy kaming lumalapit, nagpapakumbaba. Batid mo ang aming mga damdamin, ang aming kaisipan ngayong umaga. Patuloy po kami nagpapakumbaba. Pakanglinisin mo kami, O Diyos, alang-alang sa iyong habag at biyaya, dahil yung pag-ibig ang siyang umabot sa bawat isa sa amin. Maaaring ang ilan po sa amin ngayong umaga, may mga mabigat na pasaning dalahin sa buhay. May mga laman ng mga kalooban na nanais na ibigay sa iyo ngayong umaga, Panginoon. Nais isugo sa iyo. Lord, higit mong pangibabawin ang pag-ibig na mula sa iyo. Na ito po'y makita ho namin nang sa gayon lubos kaming magtiwala at umasa sa iyo. Amang banal, hinihiling po namin ang kagalingan
ng kalooban, maging ng pisikal na katawan ng bawat isa na sino mang mayroong karamdaman ngayong umaga, alang-alang sa iyong anak na si Jesus at sa pamagitan ng iyong salita na mahahayag ngayon pong umaga nito. Tulungan mo kami na patuloy na lumalim sa aming pagkakilala sa iyo, maging sa aming relationship sa iyo, Panginoong Jesus. Nang sa gayon dumating ang panahon na higit pa naming panabikan na makita ka ng mukhaan, Panginoon. Salamat po, Diyos, tunay po na hinihiling namin ang pagpapalang makalangit ang siyang higit na mangibabaw sa lugar na ito at tanggapin ng bawat isa. Ito man ay yung pagtuturo, pagtutuwid, pagpapaalala sa amin, usaway man. Tulungan mo kami na ang iyong salita ay matanggap namin bilang pagpapala na mula sa iyo. Ay yung sino man sa umagang ito kasama namin na nasa kanilang mga lugar, nasa malayo, and live na kasama namin sa live church service na ito, we pray na bless mo rin po kayo ng buhay at patuloy silang pangunahan. Salamat po, Ama, sa ilamang po ang papuri at parangal at pasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The greatness of God's love, no? Itong pag-ibig na ito ng Diyos ay tunay nga po na kakaiba kaysa sa pag-ibig ng daigdig. So may mga pagkakataon na takot tayong subukan yung pag-ibig na mula sa Diyos sapagkat minsan ang nagiging sukatan natin ay ang pag-ibig ng sanlibutan. Na may mga pagkakataon sa buhay natin na minsan, kumbaga, nahirapan na tayo, no, sa mga sitwasyon. Ngayon, kapag naririnig ho natin ito, parang ganun din yung nagiging sukatan natin at ganun din ang tingin natin sa Diyos. Kagaya na sinabi natin kanina, ang Diyos ay nananatili at hindi kailanman siya nagbabago. God's love is greater than any adversity, higher than any hurdle, deeper than any hole, wider than any sea. No? Meron tayong isang awit doon, lalong-lalo na yung mga bata na naturuan ko sa Sunday School noong araw, no? Mga 2000 pa, o iba 2000, na naturuan ko na ngayon mga dalaga at binata na ang sabi ng awit, no? Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus, no? Mataas pa kaysa sa langit, malalim pa kaysa sa dagat, malawak pa kaysa sa daigdig ang pag-ibig ng Panginoon. So tunay nga po na ganun kalawak ang kanyang pag-ibig sa atin. So isa ho sa nature ng Diyos ay ang pag-ibig. Tandaan po natin na ngayong buwan na ito, halos marami ho ang mga sa panahon na ito, marami ho ang kumbaga kinikilala nila na ang buwan na ito ay buwan ng pag-ibig. Subalit sa atin pong bilang mga mananampalataya, ilagay po natin sa tamang persona ang tunay na pag-ibig. So, isa ho sa katangian ng Diyos is God is love. Okay? So, ito ho'y perfect. Perfect yung love ng Diyos. Perfect yung pag-ibig ng Panginoon. Dahilan yung kanyang pag-ibig ay nagmumula sa kanyang kabanalan. Okay? So, ano yung pinagkaiba ng pag-ibig na meron ang tao at pag-ibig na meron ng Diyos? Hanggat hindi na i-encounter ng tao ang pag-ibig ng Diyos, yung kanyang pag-ibig, yung pag-ibig na meron siya, parang nasa level lang ito ng kalagayan na meron siya bilang tao. At kailanman hindi niya lubos na maunawaan yung level ng pag-ibig ng Diyos. At hindi niya ito maaaring i-extend sa iba. Maliban na ma-experience niya yung pag-ibig ng Panginoon. So, ang pag-ibig ng Diyos, ay nagmumula sa kanyang likas na kabanalan. Okay? Ang pag-ibig ng Diyos ay nagmumula sa kanyang likas na kabanalan. Anong uri ng pag-ibig meron ng Diyos? Una, it is a perfect love. Pangalawa, holy love. Pangatlo, unconditional love. Ito pong tatlong ito ay meron po ang Diyos. Ang tanong, meron din po ba tayong ganito? Na meron katangian ng Diyos? Absolutely, ito po ay sa Panginoon lamang.
At wala ho nito sa atin. Pag-usapan natin yung perfect love. Meron ba sa atin na perfect ang pag-ibig? Okay? Meron ba sa atin na holy yung pag-ibig? Meron ba sa atin na unconditional yung pag-ibig? Maunawaan ho natin na kung meron man tayong pag-ibig, it is imperfect. Doon lang tayo nakategorize sa eros, storge, and then yung iba pang uri, pileo. No? Doon lang ho tayo sa pag-ibig na yun. So, bilang tao, ang pag-ibig, tanda po natin ito, ng pag-ibig ng tao ay mula sa kanyang likas na makasalanan. No? Mula sa likas na makasalanan ng tao. Ibig sabihin, kung meron man tayong pag-ibig, ito'y nakorrupt dahil sa kasalanan. Okay? Saan nagmula? Doon pa sa Garden of Eden. At mas inibig ng tao ang kanyang sarili. Kaya nga, ang papansin mo natin, nung araw na yun, nung panahon na yun, halos nasira yung kanilang relationship sa Diyos. So, ito ho yung pag-ibig ng tao. Imperfect, okay? Simple, and conditional. Yung pag-ibig yun, no? Yung pagmamahal na meron ng tao. Akin po, bakit imperfect? Kaya mo ba nating punuan, no? Yung pag-ibig ng iba. Minsan kapag dumating yung panahon, nagsawa, okay, wala na, tapos na. Alam niyo sa US, no? May mga ikinasal kahapon, no? Pagkatapos, sunod na linggo, nagkaroon ng divorce. Ito humay na sabi natin, bunga ng pag-ibig. No? May mga pangyayari ho, kahit sa Christian community, ito nangyayari. Hanggang hindi mo natin naunawaan yung pag-ibig ng Panginoon. Simple love. Hanggang sinabi natin simple, kumbaga, halos ito nakasentro lamang sa Kanya. At minsan ho, nadidistort. Nadidistort yung meaning ng pag-ibig sa iba. Kaya, nauuwi sa kung ano mang pagkahulog, sa kung ano mang pagkakasala. Sapagkat ito'y nakasentro sa sarili. Okay? And then conditional yung pagmamahal ng tao. Eh, syempre, mahal mo ako, mahal din kita. Syempre, binigyan mo ako, binigyan din kita. Okay? Isa, may maririnig ho tayo, no? Ginawa ng lahat-lahat, binugbog na kung ano-ano pa, pero nandun pa rin yung pag-ibig. Listen, unconditional. Pero bibihira ho tayo makarinig ng ganitong uri ng pag-ibig. Kaya sa ating mga mananampalataya, no? Patuloy pa rin tayong inaayos ng Panginoon. Patuloy pa rin tayong binabago ng Panginoon. Kapag naunawaan natin ang pinagkaiba ng dalawang pag-ibig, no? Mag-uumpisa na hanapin mo ang tunay na pag-ibig sa perpektong pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig lamang ng Diyos ang tanging makapupuno sa anumang kulang sa kalooban mo. Bakit marami hong nagiging luhaan? Bakit marami hong pagkakataon na mayroong pagkakahati-hati? Bakit may mga panahon na marami hong nasasaktan? Ito yung realidad na kinakaharap natin ngayon. No? Mga kapatid, no? Mga kapatid, ano man yung kalagayan natin ngayon sa buhay, no? Kasi usapin ngayon, ikaw ay single, ito naman, meron ganito, ganyan, no? Sa mga yun natin, alam nyo, kung ang kalooban mo, ang puso mo ay pinunuan ng pag-ibig ng Panginoon, matututo kang mag-antay at hindi ka magmamadali dahil lamang sa nakikita mo sa kapaligiran mo na sila meron at ako'y wala pa. Kapag ang puso mo ay pinunuan ng Diyos ng pag-ibig, matututo kang mag-antay sapagkat meron ka ng tunay na kasapatan. Naunawaan niyo po. Kapag hinanap mo ito sa kung kaninong tao, kaninong persona, kanino mang kapartner sa buhay, palaging mayroon kang kabiguan. Malamang madalas kang luluha. Madalas kang iiyak. Pero hanapin mo ito sa Panginoon. Unang-una mong hanapin sa Panginoon. Hindi ka luluha dahil sa nasaktan ka, kundi luluha ka sa kagalakan.
Yun ho yung pag-ibig ng Panginoon kasi perfect yung love ni Lord. No? Mga kapatid, napakasarap maranasan ang kanyang pagmamahal. Ngayon, tingnan ho natin yung greatness ng pag-ibig ng Panginoon. Papaano itong inihayag ng Word of God. No? So, ngayong umaga, maibsan yung mga kabiguan na meron ho tayo dahil sa pag-asa natin sa tao. Dahil sa pagtingin natin sa pagmamahal na hindi yung perfect. Maibsan po ang mga bagay-bagay nito na makita ko natin na meron pala na Diyos na nauna nang umibig pa sa atin. Unang-una, no? God's love is perfect because Christ died for us when we were still sinners. Romans chapter 5 to 8, no? Romans chapter 5 verse 6 to 8. Ganito po ang sinasabi mula po dito sa talatang ito, no? Sabi niya, okay, abisan ko sa verse 5, no? Sabi po ng passage, and the hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our heart through the Holy Spirit who has been given to us. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person through a good person. Though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrated His own love for us in this while we were still sinners. Christ died for us. Dito po sa talatang ito, yung sulat ni Paul, napaka-gospel, no? Napaka-gospel nung sulat, no? Napaka-good news nung sulat ni Paul dito po sa aklat ng Romans. Dito niya ipinakita yung tunay na kalagayan natin bilang tao kung sino po tayo. Dito niya ipinakita na hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon dahil sa ating pagsuway, dahil sa ating kasalanan. At dito rin naman ipinakita ni Apostle Paul, no? Na sa ating pong kasalanan, alam natin tayo nagkasala sa Panginoon at karapat-dapat tayo sa kaparusahan ng kamatayan dahil sa kasalanan. Actually po, ang sino man nagkakasala, kapag sa ibang bansa ay nakapatay ka, okay? Nakapatay ang sino man sa ibang bansa, no? Mayroon po hinihinging blood money, tama? So, maliban doon, maaaring hatulan ka rin ng kamatayan, subalit, maaaring matanggal yung kaparusahan na yun kung patatawarin ka ng pamilya. No? Maaaring patawarin ka ng pamilya kung nakikita ng pamilya na ikaw ay karapat-dapat rin patawarin o mahal, nangingibabaw pa rin yung pagmamahal. Okay? At hindi yung galit yung nangingibabaw, kundi yung pag-ibig yung nangingibabaw. Maaaring patawarin ka. Okay? Ang kapatid, ito yung ginawa ng Panginoon sa atin. Wala man lang tayong ginawang anumang action para maging mabuti sa harapan ng Diyos. No? Para sabihin ng Diyos, nakita ko naman, okay ka naman, ha? Kaunti lang naman yung kasalanan mo. Sige na, huwag ka lang hatulan ng kamatayan. No? So wala man lang na nakita ang Diyos na anumang rason sa atin upang tayo po ay patawarin or ipagkalog yung pag-ibig nito sa atin at tayo papatawad sa ating kasalanan. Ang sabi ng Word of God, no? Inilagay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso, no? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo kanyang pinagkaloob at sa tamang panahon, nung panahon na tayo po ay wala hong kakayanan, walang kakayanan, no? Powerless, no? Walang kakayanan mabuhay at tayo mga patay sa harapan ng Diyos. Sabi mo dyan, Christ died
No? Christ died for the ungodly. Unawain mo natin yung word ni ungodly. Minsan yung word ungodly is katumbas ng salitang unbeliever. Okay? Pero yung word ungodly, mas malala pa kaysa sa unbeliever. No? Ibig sabihin talagang totally hindi siya kumikilala sa Diyos. O mayroon siyang Diyos na kinikilala, iba yung kanyang Diyos na kinikilala. So, galit ang Panginoon, no? Sa sino mang sumasamba sa ibang mga Diyos. Sapagkat itinuturing niya itong spiritual adultery. No? Sa mga Israelita, nakilala nila na si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan. Nakita nila na si Yahweh, o kung mag-inherit ni Yahweh, siya lamang ang Diyos ng Israel. Pero anong ginagawa ng mga Israelita? Nalingap lang ng konti si Moses, matapos na iligtas ni Yahweh ang mga Israelita mula po doon sa mga Egyptyo, no? At napadpad sila sa desierto sa ilang, at kailang ulit na naranasan nila yung himala ng Diyos. Ngayon, anong ginawa ni Moses? Umakyat sa bundok. Or 30 days and 30 nights. Nananono si Moses. Anong ginawa ng mga Israelita? Gumawa ho ng isang bakang ginto. Lahat ng kanilang mga alahas ginawa ho yung bakang ginto na yun. At pagkatapos, yun ho yung kanilang sinama. Sabi na, patay na si Moses, wala na. So sinunod na yung kanilang gusto. Tumalikod agad sa Diyos na makapangyarihan, na nagligtas sa kanila, pinakita yung himala. No? Binuhay sila sa desierto. Pero ngayon, sa kaunting, sa ilang sandali lamang, no? Tinalikuran nila ang Diyos. So, may kahatulan, may kaparusahan. Subalit, ang Diyos ho ay nananatili sa kanyang pag-ibig. Nandun pa rin yung pagpapatawad ng Diyos sa kanila. Minsan sa Old Testament, sa panahon ni Prophet sa pamagitan ng isang propeta sa Old Testament, inihayag ng Diyos yung kanyang sariling nararamdaman sa pinagagawa ng mga Israelita. Ano ho yun? Kumbaga, inutusan niya ang kanyang propeta na mag-asawa ng isang prostitute. No? At yun po ay si Gomer. So, wala siyang anumang question sa Diyos ginawa niya sapagkat ang Diyos ang namumuto sa kanya. Alam niyo ho, hindi naman nais ng Diyos ay pagtulakan na magkasala ang propetang ito. Bagkus may gusto lamang na ipabatid ang Diyos sa propetang ito kung ano ang nararamdaman mismo ng Diyos. Okay, ang naging mag-asawa sila. Nung nagkaanak, iniwan yung propeta. Pagkatapos, bumalik uli. Pagkatapos, iniwan uli. Then balik uli. Ngayon, itong propetang ito ay nakapangaral ng husto sapagkat naramdaman niya kung ano ang nararamdaman ng Diyos para sa mga Israelita. So, kung mapapansin ho natin, nananatili pa rin ang Diyos sa kanyang pag-abot dahil sa kanyang pag-ibig, napakalawak na pag-ibig. Tunay nga, no? Na pag-ibig ng Diyos, no? Ay hindi kayang sukatin. Napakataas pa sa kalangitan. Napakalalim pa kaysa sa karagatan. Napakalawak pa kaysa na lumapit magbalik loob sa Diyos. Ang Panginoong Jesus, sabi diyan, Christ died for the ungodly. And verse 8, sabi diyan, but God demonstrate, no? Ipinakita ng Diyos. Hindi lamang siya sa salita, pag sabi niya, ipinakita, inihayag ng Diyos. Okay? Ang kanyang pag-ibig sa atin. Nung tayo'y mga makasalanan pa, anong ginawa? Sabi niya, Christ died for us. Yung unang binanggit, Christ died for the ungodly. And then yung sunod, sabi ni Paul, Christ died for us. Ibig sabihin, si Jesu Cristo ay namatay para sa lahat. Pero sa bahagi pong ito, sabi niya, niliwanag niya sa kanyang sinusulatan sa mga taga-Roma, sabi niya, si Kristo ay namatay para sa atin. Ano makikita natin na pag-ibig patungkol dito? Paano natin masabi, bakit namatay si Jesus?
At masahe pa rin natin, mahal tayo ng Panginoon. Sapagkat mahalagang maunawaan natin yung likas na kalagayan natin bilang mga makasalanan na karapat-dapat sa kapahamakan. Ang Romans chapter 6 verse 23 ay maliwanag na naglalahad ng katotohanan ito. Na kanyang sinabi na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun po ang naging solusyon. So, yung kaparusahan, kahatulan ng kamatayan natin, no, ay walang ibang naging handog kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Dito inihayag ng Ama ang kanyang pag-ibig sa atin. Noong tayo ay rebelde pa sa Diyos dahil sa kalagayan natin na makasalanan. Panahon na walang anumang rason para iligtas tayo ng Diyos. Okay? Panahon na walang anumang rason. No? Ginawa ng Ama na ang kanyang kaisa-isang anak ay ihandog sa krus upang tayo ay matubos. Magagawa rin ba natin ito? Na minsan, dyan sa sentro, no? Nagawin ho natin na maaari kang tumulong dun sa iba. Okay? Tulungan yung iba. Madalas, yung pagtulong ho natin, nakadepende sa kung anong nakikita nating sitwasyon. Tama? Uy, kaawa-awa naman, sige, tutulungan natin sa kumbaga, wala itong kakayanan. Okay? Pero ang Diyos po, mas higit pa. No? Bakit? Kasi ang nababasa ng Diyos, yung puso ng tao. Mayroong ilan na napabalita, halos yung kanyang naging trabaho ay mamalimos. Subalit, hindi alam ng karamihan, na ito pala ay mayroong sariling bahay at maganda yung buhay. Okay? So, yung iba naman, ay kaawa-awa, kinakailangan tulungan. Madalas po tayo nadadaya ng ating paningin. Pero ang Panginoon, kailanman hindi madadaya. Alam niya kung sino ang dapat na tulungan. At nakita niya yung kalagayan ng buong sangkatauhan. At hindi niya pinili lang, ikaw lang yung dapat na tulungan sapagkat talaga tabag-abag. Ito, masyadong maraming ginawa ito at patuloy pa rin umaalis ang hindi ko tutulungan. Ang sabi ng Word of God, Christ died for the ungodly. Now, ito yung napakagandang balita na mayroon nang naghandog para sa atin. Makita ho natin yung pag-ibig ng Panginoon. May ibang tao sa panahon po natin ngayon, no? May ibang tao, kumbaga, kung hindi mo maunawaan yung gospel, hindi mo maunawaan yung ginawa ni Kristo na sakripisyo doon, no? Na si Kristo namatay para sa atin upang ipakita ng Kristo tayo kanyang mahal. May mga pagkakataon ng tao na pakiramdam nila walang nagmamahal sa kanila. O may mga pagkakataon naman na yung pagmamahal na ito hinahanap lang sa isang tao. No? Kapag hinanap ito sa isang tao, sabihin mo sa iyong katabi, mabibigo ka dyan. Madalas kasi hinahanap natin ang pag-ibig sa maling persona na kailanman hindi talaga tayo kayang punuan. Okay? Hindi ko tayo kayang punuan. Kaya nga, alam niyo yung marriage, napakahalaga na ito ho is Christ-centered. Or God-centered yung marriage. Kasi maging sa mga mag-asawa, may mga pagkukulang ang isa't isa. Halimbawa, magkulang yung isa, hindi ka labis-labis na magtatampo. Bakit? Yung kapunuan mo mula sa Panginoon. Mula sa Diyos. At ito yung nagpapatatag ng pagsasama ng mga mag-asawa. Sa mga nag-aakalang wala nang nagmamahal sa kanila, narito ang katotohanan. Matagal ka nang inibig ng Diyos. Madalas, hindi mo lang pinapansin dahil mayroon kang ibang hinahanap. Okay? Subalit, kung titingnan natin at ibabalik natin sa Word of God,
mayroong Diyos na hindi nagbabago. At ang sabi ng Book of Psalms, His love endures forever. Mananatili ang pag-ibig ng Diyos, hindi lamang sa buhay na ito, maging sa buhay na walang hanggan. Unawain po natin na matagal na mahal ka ng Diyos. Pangalawa, God's love is great because He offered His Son without any condition. God's love is great because He offered His Son without any condition. Unawain mo natin ang mga talatang ito, no? Ito mga katagang ito. Mula ho dito sa John chapter 3, verse 16, which is napaka-common ang verse na ito at madalas na ginagamit ho natin sa evangelism. Pero higit nating maunawaan yung word na condition, no? Without any condition. For God so loved the world that He gave His one and only, no? Yung word ho ditong one and only ay napakahalaga sa teolohiya. Okay? Kasi wala na hong ibang anak ang Diyos. Hindi nangangahulugan na may anak ang Ama, ay nanganak siya at mayroon siyang asawa. Hindi ho ito nangangahulugan ganoon. Okay? Kundi ipinakita niya na mayroon siyang, mayroong Diyos anak na kanya ipinagkalog po sa atin, one and only. No? So, wala nang iba. Kahit na tayo tinatawag ng mga anak ng Diyos, tayo'y pinaging anak, tinanggap niya bilang anak. Hindi mo tayo lehitimo. No? Sabi niya, that whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Ginamit po yung salitang agapesen, okay? Ginamit yung salitang agapesen dito po sa salitang pag-ibig. Okay? Nasa iba-ibang ano yung paggagamit ng agape. Pero sa pagkakataon po ito, ginamit yung salitang agapesen, it shows the completion and perfection of the Father's love. Okay? Ganap yung pag-ibig na ito ng Panginoon. Napakalawak ng pag-ibig sa atin na hindi kayang abutin, hindi kayang sukatin ng limitado kaisipan natin. Kaya maaaring itanong mo natin sa ating sarili, sino ako? Naalala niyo po minsan si Isaiah, na minsan may encounter niya ang Panginoon sa chapter 6, tama, na Isaiah. Nung may encounter niya, ang kanyang tanong, sino ako, Panginoon, para yung suhuin? Isa akong makasalanan. Isa akong makasalanan. Nakita niyo yung kanyang kalagayan na hindi karapat dapat sa harapan ng Diyos. Pero sa ganung kalagayan, ganung sitwasyon, inagot siya ng Panginoon. Ang tanong, sino ba sa atin ang karapat dapat sa harapan ng Diyos? Maliban na tayo pinaging karapat dapat sa kanyang harapan. No? Pinaging dapat sa kanyang harapan. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So, sino tayo para abutin ng Diyos? Walang sino man ang pumilit sa Diyos upang ibigin niya tayo. No? Walang anumang rason para hindi niya tayo mahalin. Ito po'y likas sa Diyos dahil ang sinasabi ni John the Beloved, God is love. Nature ng Diyos ang pag-ibig. Hindi mo kailangang magkaroon ng magandang tirahan para ibigin ka ng Diyos. Hindi mo kailangang gawin ang anumang ritual upang ipanaman niya ang kanyang pag-ibig sa iyo. Without any condition, no? Inihandog niya ang kanyang anak. Okay? Mga pagkakataon, sige, pahihiramin kita, subalit pirmahan mo muna ito. Merong condition, merong kontrata. Diba?
So madalas ko itong nangyayari. Subalit sa Diyos, nakita niya yung buhay ng tao, patapon, walang tiyang na patutunguhan, kahabag-habag, kaawa-awa, nangibabaw ang kanyang katangian. Nangibabaw yung kanyang nature, yung kanyang kabanalan, yung kanyang pag-ibig. Nang nakita niya, okay, ito, tinanggap niya muli ang tao. Or, inialay niya kanyang anak para sa atin nang walang anumang kondisyon. Basta pinagkaloob niya kanyang anak upang tayo po ay mapanumbalik sa kanya. Napakabuti ng Diyos. Bakit minsan may mga taong nahihirapang lumapit sa Diyos? May mga tao parang ang hirap na lumapit pa sa Panginoon. Maaaring unang-una, limitado yung kaisipan para maunawaan na ganito kasagana ng pag-ibig ng Diyos. No? Pangalawa, maaaring may panahon na sa ating buhay, okay, may panahon na ng ating sukatan at batayan ay ang pag-ibig ng mga taong malapit sa atin. Kung bakit hindi tayo makalapit sa Diyos. Nagiging sukatan ko natin yung naging karanasan natin sa nakaraan. Naging karanasan natin sa ibang tao para hindi tayo makalapit. Kaya ito yung pinakang challenge sa atin. Gusto mo talagang makilala pa ang Panginoon ng gusto. Balik ka sa Word of God. No? Gusto mo malaman na paggaano kalawak na pag-ibig ng Diyos? Basahin mo yung Epistle of John. No? Ano yung Epistle of John? 1 John, 2 John, and 3 John. Bago po mag-book of Revelation. Okay? O bago mag-book of Jude. Tama? Jude muna. So, basahin mo. At makikita mo na, wow, ito pala pag-ibig ng Diyos. Napakasagana. So, kapag hindi mo pinag-aralan, hindi mo binasa ang Word of God, maaaring makulong ka. No? Sa pamantayan ng daigdig patungkol sa pag-ibig. At yun din ang kinakailangan maging maingat ang karamihan sa atin. Kasi maaaring mayroong iba magkwento sa iyo sa Facebook o sa social media na pag-ibig ganito ganyan, bumalik ka sa Word of God. Ang Word of God lang ang magsasabi sa iyo na ang Diyos ay dakila sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamahal sa atin. Napakalawak ng pag-ibig na hindi natin kayang abutin. Subalit, kaya nating maranasan sapagkat inihandog niya ng kanyang anak. Wala tayong ibang maaaring gawin ang lumapit lang sa kanya. Ano man ang nakaraan mo, merong Diyos ng pag-ibig na kaya niyang baguhin ang kalooban mo. So, ihinto natin yung pagtingin natin sa ibang tao, yung approval ng ibang ng ibang tao, na minsan ito yung nagiging sukatan natin. Simulang tanggapin ang masaganang pag-ibig ng Diyos. Mabubuhay ka na mayroong tunay na kagalakan, kapunuan sa puso, kung ang pag-ibig ni Kristo ang nangingibabaw sa buhay mo. Subalit, patuloy kang maghahanap sa daigdig na ito at patuloy na napakaraming mga bagay na kulang na parang walang kapunuan tayo kapag patuloy natin itong hinanap sa daigdig. Tandaan po natin na halos habang nagpapatuloy tayong nabubuhay sa daigdig, patuloy tayong kumbaga yung mga pangangailangan natin habang tayo lumalaki, lumalago, kinakailangan masunduan at patuloy kang nagsusumikap na hanapin yung bagay na yun. Pero mga kapatid, pagdating mo dito sa pag-ibig nito, hanapin natin sa Panginoon. So, God's love is great because He offered His Son without any condition. And panghuli, God's love is great because He sacrificed His Son for us, okay, to be saved. Dito po sa 1 John chapter 3 verse 16, no? And chapter 4 verse 19,
sabi po ng 1 John chapter 3 verse 16, this is how we know what love is. Okay? This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. So, kung titingnan po natin itong passage, inihayag, si John po uli ang nagsulat. No? Si John the Beloved uli ang nagsulat. Mapapasin po natin na ipinahayag niya, no? This is how we know what love is. Ito po yung perfect definition ng Word of God, ng Bible, ng pag-ibig. No? Christ laid down His life for us. So ito po yung perfect definition, no? Perfect meaning ng pag-ibig mula po sa Word of God. So nakita ko natin, ano yung pag-ibig? Ang Panginoong Jesus, yung nag-sacrifice. Tunay nga na sinasabi ni Paul na maaaring gawin ng isang tao na i-sacrifice din yung kanyang buhay alang-alang doon sa iba. Pero mahirap mangyari ang bagay na yun, sabi ni Paul. Kung mayroon man na naghandog ng kanyang buhay, na naging sacrifice, tanging si Hesus Kristo lamang. Siya lamang at wala na pong iba na maging ang kasalanan ng buong daigdig ay mabayaran. So sa ganitong kaparaanan, tayo din naman ng mga mananampalataya, okay, ang sino man nakaranas ng pagliligtas, no, ng Panginoong Hesus, maging yung kanyang buhay, sabi po dito, ito yung naging result no? Nag-sacrifice si Jesus buhay natin. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Nandun din po yung pag-ibig ng Panginoon na maging ang ating sarili ay kaya nating i-extend sa iba ayon sa pag-ibig na ipinagkaloob o ipinaranas sa atin ng Diyos. So, wala na hong iba sapagkat kung papasinin pag ikinumpara natin yung pag-ibig ng sanglibutan ay talagang napakalayo sa pag-ibig po ng daigdig. Okay, sabihin natin, mahal niya, okay, sinakripisyo niya yung bagay na ito. No? Itong parting ito, sinakripisyo niya sapagkat alam ko mahal niya ako. Pero alam mo natin, kung ang tao mayroong sakripisyo maaaring gawin, mayroon din po yung hangganan. Okay? Maaaring mayroon po yung hangganan na wag lang maapektuhan yung kanyang buong buhay, hindi niya gagawin yung sakripisyo yun. Pero kung apektado na kanyang buong buhay, no? Kung apektado na yung kanyang buong buhay, maaaring hindi niya gawin. Bakit po? By nature, tayo bilang mga tao, masyadong mga makasarili. Maliban na maranasan ho natin yung pag-ibig na mula sa Panginoon. May hangganan yung sakripisyo na maaaring gawin ng tao hanggat sa kaya niya lang nagawin. Pero ang sakripisyo ginawa ng Panginoong Jesus, yung panahon na mawalan siya, malagutan siya ng hininga para sa atin. No? Hindi lamang yung nagkasugat-sugat siya. Hindi lamang yung panahon na nilagyan siya ng koronang tinik na sakripisyo. Hindi lamang yung umagos yung dugo. Bagkus yung panahon na malagutan siya ng hininga. Nang kanyang isurrender yung kanyang buhay sa Ama. Sabi niya sa Ama, Father, I commit my spirit. No? Itinalagay niya yung kanyang buong buhay. At yun ho yung perfect na sakripisyo. No? Yung buong buhay niya ay kanyang inialay, inihandog hanggang kamatayan upang tayo po ay magkaroon ng buhay at masabi natin, may pamalas sa atin ng Panginoon na tayo nga po ay kanyang mahal. Kapatid, kung sa umagang ito, hindi natin maranasan ang lubos na pag-ibig ng Panginoon,
patuloy lamang tayo magkakaroon ng problema sa buhay. Sapagkat minsan ang kapunuan hahanapin mo kung saan-saan at kung kanino na kung saan hindi naman siya talaga maaaring makapuno sa ilaharap mo. Na ang tanging makapagkakalob lamang nito, tanging ang Diyos na may likha sa iyo. Noong panahon na kanyang ihandog ang kanyang anak, upang ikaw at ako ay matubos sa parusa ng kasalanan. Minsan ko lang naikwento sa inyo ang kwentong ito na minsan ay mayroong isang lalaki na nagtanong sa Panginoon. Sabi niya, mahal mo ba talaga ako, Panginoon? Sabi ng Panginoon sa kanya, oo, mahal kita. Okay? Sabi ng lalaki, subalit kailangan ko po ng patunay na mahal mo ako. Sabi ni Lord sa kanya, mula sa wala, nilikha kita. Nilikha ko ang daigdig para sa iyo. At mula sa alabok, nilikha kita at hiningahan. Subalit sa kabila nito, sinuway mo ako at tinalikuran sa iyong pagkakasala. Bagamat nalayo ka sa akin, sinikap pa rin kitang abutin. Nung panahon ay sinugo kong aking anak para maging handog sa iyong mga pagkakasala. Namatay siya sa krus para sa iyo. At inihayag ko dito ang aking pagmamahal para yung maranasan. Sabi ng Panginoon sa kanya, ganun kita kamahal. Sabi ng lalaki, maraming salamat po. Ngayon naunawaan ko, mahal na mahal niyo ako. Biglang tumalikod ang lalaki, paalis, sa kanyang panaginip, at bigla akong narinig niya ang boses ng Diyos. At ang tanong, sabi sa kanya, anak, mahal mo ba ako? Sabi ng Panginoon sa kanya, no? Sabi ng lalaki sa kanya, opo Panginoon, mahal na mahal din po kita. At ang sabi ng Panginoon, na gusto ko ng patunay. Alam niyo, higit ang kanyang pagmamahal. Dakila ang pag-ibig ng Panginoon. Oras na masumpungan mo ito sa Kanya, kailanman. No? Kailanman po, hindi mo ito maaaring mahanap sa daigdig. Maliban na ito'y hanapin mo o maranasan mo sa Panginoon mismo. Ngayong panahon po ng Valentine, hindi ho nawa sa ating mga Kristiyano, hindi lamang ito, although alam ko naman na mayroong ilan na celebrate kumbaga na mga mag-asawa or mga engaged na ho dito ng mga kapatid natin, no? So higit natin, ito yung pinakahigit na paalala, gawin natin sentro yung pag-ibig ng Panginoon. Lahat ay mayroong pagkukulang. Yung asawa mo o mapapangasawa mo, tingin mo parang perfect, no? Or almost perfect sapagkat yun na ngayong pinili mo. Pero actually, maaaring maraming bagay kang madiscovering kulang pa rin. Subalit, kailanman hindi ito maaaring maging rason upang manghina ang anumang relasyon kung ang nakasentro walang iba kundi si Jesucristo. Mga kabataan, ito din ang hamon ko sa inyo. Huwag mainggit. Kung mayroong mang asal sa inyo, single ka pa din. Ano ngayon? Huwag mainggit sa kanila. Hayaan mo sila. No? Sa kanilang desisyon. Hindi mo sila maaaring pakialaman, mga kaibigan mo, mga classmate mo. No? Sa kanilang mga desisyon. Pero ikaw ay mayroong matinong desisyon mula sa salita ng Diyos. Masyadong matindi yung fresh pursuit ng daigdig sa mga kabataan. Alam ko yun. Pero nawa,
hindi sila ang magpatakbo sa kung anong magiging desisyon mo. Nawa ang salita ng Diyos ang maging batayan mo ngayon na ako'y mananatili sa ganitong kalagayan sa buhay sapagkat hindi ko makukuha sa pagkakaroon ng maagang relasyon, no, ang kapunuan sa puso ko. May nagbigay sa kanila ng chocolate, ng bulaklak. Ay, ako sila. Bumili ka rin para sa iyo. At least, alam mo, pinagpaguran mo. Okay? At least, alam mo, pinagpaguran mo. At darating din yung tamang panahon na magkakaroon ka din. Pero ito sinasabi ko, ang sino mang nakaranas ng pag-ibig mula sa Panginoon, marunong mag-antay. Okay? Pero kung hindi mo talaga naranasan ang tunay na pag-ibig mula sa Panginoon, ngayon pala paglabas mo dito, maghahanap ka. Bakit? Rush hour na eh, mag-February 14 sa Sunday. Okay? So makikipagsabahin ka sa rush hour. Nawa ngayong umaga, naunawaan natin na ang tunay na kapunuan ng pagmamahal si Jesus Cristo. Walang ibang pinakang batayan ng perfect na pag-ibig siya. At kung meron mang mga relationship na pag-ibabawin at maging sentro ang Panginoon. Ngayong umaga, maliwanag ang mensahe ng Panginoon. Maaari mayroong ilan sa atin patuloy pa rin naghahanap na kung sino ang pupuno sa kanila. Gawin natin kapunuan ng Panginoon. Maaari mayroong ilan na parang nagkaroon ng paulit-ulit ng kabiguan sa pag-ibig. Ngayon, nakita mo at nasumpungan mo si Hesus Kristo lamang ang makapagkakaloob nito. Meron man sa atin ngayong umaga na parang wala na, nireject na ng daigdig. Meron ilan sa atin ngayong umaga nang tingin natin sa ating sarili napakasama at hindi na karapat dapat sa Diyos. Mayroong Kristo na inialay ng kanyang buhay upang ikaw ay makalapit ngayong umaga. Kapag ka naranasan mo pag-ibig ni Lord, hindi ka iiyak dahil nasaktan ka, kundi iiyak ka dahil mayroon kang kagalakan sa puso. Tayo pong natin tumayo. Napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon. Kung ating lubos na mauunawaan ito sa buhay. Napakalawak. Napakalalim. Napakataas. Kung mayroon kang maaaring gawin ngayong umaga, yun ay ang lumapit lamang sa Kanya. Yun ay hanapin mo lamang sa Kanya ang tunay na pag-ibig. Mga kapatid, hindi ka kailanman magkakaroon ng problema kung ang nag-ibabaw sa iyo ang pag-ibig ng Panginoon. Sama-sama tayong manalangin ngayong umaga. Maaaring hindi ko alam, mayroong ilan sa atin ngayon. Nasalita ng Diyos ay totoo, naging totoo sa atin. Na mayroong ilan sa atin na patuloy naghahanap ng pag-ibig sa daigdig. Pero walang ibang hangganan dito kundi tanging si Hesus Kristo lamang na naghandog ng kanyang buhay. Maaaring mayroong ilan naman sa atin, hirap yung kalooban natin. Lalo yung hatred dahilan sa kabiguan na naranasan. Pero ngayong umaga, narito ang pag-ibig ng Panginoon na maaari natin asahan, pagtiwalaan. Maaari may mga relationship na nasira at parang ayaw na natin magtiwala pa. Pero mayroong Kristo na maaaring lapitan upang muling pagtiwalaan ang buhay. Maaari may ilan sa atin
na mayroong kabigatan ng kalooban at parang ayaw din natin lumapit sa Panginoon. Dahil yung kabigatan natin ay bunga ng ating pagkakasala. Mayroong Panginoon na hindi lamang nagkasugat-sugat ang katawan at hindi lamang nilagyan ng korona ng tinik. Hindi lamang umago sa kanyang dugo, bagkus namatay siya dahilan sa ating mga sala. Na maaari ko natin pagkatiwalaan. Ngayon, ang Panginoon po ay pag-ibig. At ito'y nasa kanyang personalidad, nasa kanyang likas na pagiging Diyos. Ano man yung hirap sa puso, ano man yung hinahanap natin sa daigdig na kulang, sama-sama natin ngayon na ilapit sa Panginoon. Sama-sama natin ngayon na pagkatiwalaan ang Panginoon. Sama-sama natin gawing sentro ang Panginoon. Let us pray. Bawat isa atin ay makipag-usap sa Kanya. Bawat isa maghayag ng laman ng damdamin. And then hingin natin sa Panginoon na maging kapunuan tayong si Jesucristo lamang. Batid mo, Panginoon, ang laman ng damdamin ng bawat isa. Maging laman ng aming mga kaisipan. Dakilang Diyos ngayon pong umaga, sama-sama kami lumalapit sa iyo. Bagamat hindi kami karapat-dapat, subalit iyong tinanggap. Sapagkat ang iyong pag-ibig ay napakasagana, Panginoon. Iyong ipinagkaloob ang iyong anak na si Jesus upang kami matubos sa aming mga sala. Dakilang Diyos, hayaan mo po na maging kasapatan sa aming puso, walang iba kundi si Jesucristo lamang. Maging kapunuan. Lord, patawad po na kung dumating man sa panahon na hinanap namin yung kapunuan sa aming mga puso sa ibang tao, sa kung kanino, Panginoon, sa lugar man o kung ano mang meron ng daigdig na ito. Lord, patawarin niyo kami. At ngayon pong umagang ito, Diyos, punuan mo kami ng iyong pagmamahal. Punuan mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Nang makita namin sa aming sarili, ikaw ang Diyos na higit na nagpapahalaga sa amin. Ikaw ang Diyos na higit na nagmahal sa amin. Na kailanman hindi magagawa ng tao. Turuan mo kami, O Diyos, ng pag-ibig na ito na yung pinagkalaw sa amin ay matutuhan po namin pahalagahan. Tingnan, tulungan mo rin kami, O Diyos, ng pag-ibig na yung inilagay sa aming puso. Ang siya rin po namin ma-extend maging sa iba. Hindi lamang sa mga taong kaibig-ibig, hindi lamang sa mga taong kilala lang namin. Turuan mo kami, O Diyos, na umibig kagaya ng pag-ibig na mayroon ka. Iyamang kami yung tinanggap at pinaging anak. Amang banal, salamat. Dahil ikaw ang Diyos ng amin pong nakilala. Salamat dahil mula po sa karumihan, kami po yung nilinis. At ngayon, patuloy kami makalalapit sa iyo. Lord, huwag mo nga pong hayaan ang anumang distraction sa aming relationship sa iyo. Itinatas ko, Diyos, ang mga mag-asawa, patatagin mo ang kanilang relationship. Alang-alang sa pag-ibig ni Jesucristo.
At sa mga kapatid po namin na nakatakda ng ikasal, Panginoon, we pray na patuloy mong palalimin ang kanilang relationship sa iyo at patatagin ang kanilang papasukin ng mga pagsasama, pag-aasawa. At sa kasalukuyan, Panginoon, na sino man ang mga kabataan na merong presenting relationship, Lord, I pray na ikaw po ang magsaayos, Panginoon. And I pray, Lord, na yung purity na mula sa iyo, yung holiness na mula sa iyo, ay higit na mangibabaw. Maging, Panginoon, sa mga kabataan na until now, Panginoon, is single. Lord, hindi nila makita na ang pamantayan ng daigdig, Panginoon, halos kapag ganitong kalagayan, parang iba yung kanilang tingin. Subalit, Lord, turuan mo na makita ng bawat isa na ang tunay na pagmamahal ay tanging kay Kristo lamang nagmumula. At sa tamang panahon, ipagkaloob mo sa kanila ang tamang relasyon. Amang banal, salamat po. Dahil na lang yung salita ay patuloy na nagtutuwid, nagtuturo, nagpapaalala, at ipinakikita mo sa amin ang pamantayan ng iyong salita pagdating sa pag-ibig. Salamat dahil ang tunay nga po na kami ay patuloy na makalalapit sa iyo. Lord, ang buong congregation na ito, maging ang mga kapatid po namin na naka-online kasama mo namin, we pray na ang pagpapala, pagsama mo, at pag-ibig ang patuloy na magibabaw. Salamat po sa iyong salita na aming tinanggap ngayong umaga. Patuloy kami magpupuri at magpapasalamat. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.